Kapag merong isang tao na kumikis lang, no? Kasi si Jesus, tinatwa siya ni Judas, pero 'di ba nung nung uhulihin, hinalikan siya ni Judas, ano? Hindi natin masasabi na mahal tayo ng isang tao pag basta hinalikan ka. Amen? Hindi rin natin masasabi na mahal ka ng isang tao pag nagbibigay siya ng gift sa'yo, kasi hindi naman lahat na nagbibigay ng regalo, merong magandang motibo, di ba? Yung iba gusto lang talaga makiklose sa'yo, and hindi rin porket basta nagpakita ng magandang intention, love na kagad yun. Pero dito natin makikita, ang love, napaka-difficult niyang bagay, kasi makikita mo na ang totoong pag-ibig kapag merong sacrifice. Can we say that word, sacrifice? And may cost, ibig sabihin. May halaga na sisingilin ang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig, sa totoo lang, hindi ito para sa mga weak na tao. Kasi kapag ka nagmahal, merong kabayaran yung pagmamahal na yun. Alam niyo po, love ain't cheap. Ibig sabihin, hindi yan mumurahin lang. Kung talagang gusto natin magmahal, meron tayong kailangang gawin, meron tayong kailangang ibigay. It doesn't matter kung anumang bagay yon, oras, panahon, pera, sarili natin mismo. Pero dito makikita yung totoong pag-ibig kapag merong nawawala sa atin. And ganun din naman, sa mga taong nasa paligid natin, napakahirap pagmahal ng kapwa kasi sometimes, di ba, parang ba't ko mamahalin tong taong to, parang di niya naman deserve. Lalo na kapag in terms sa pagpapatawad, di ba? Bakit mo papatawarin yan? Hindi naman niya deserve yung bagay na yun. And sometimes din sa pagkikare sa mga tao, napaka-costly kasi kukuha ng time, ng energy mo, hihingan ka talaga ng sacrifice. And magiging costly yung pag-ibig mo na yun. Ano pa? Pag-i-invite ng mga tao kay Christ. That is costly as well. Kasi pwede kang i-ignore, i-reject, di ba? Or pwede ring maging katuwaan nila yung pag-i-invite mo sa kanila na tuyain ka sa klase mo, tuyain ka bilang mga magkakaibigan. But makikita natin, it is all part of being loved kapag meron ka talagang, o meron mga bagay na binibigay ka, tapos kahit nasasaktan ka, basta pinapakita mo yung pag-ibig, yun talaga yung masasabi natin na totoong pag-ibig. And hindi po yun madali, mahirap magmahal. Pero, next slide please, the love that costs the most is also the love that changes lives the most. Ibig sabihin, ang pag-ibig na talagang meron kang naibibigay na halaga sa kapwa mo, ito yung nagbabago ng buhay nila. Ang isang tao, kung iniisip niya na easy lang ang pag-ibig, nagkakamali siya. Kasi may sacrifice ang pag-ibig. Ang topic natin ngayon ay tatawaging a life of costly love. Can we say that title again one more time? 1, 2, 3, go. A life of costly love. Bilang pong mga Kristiyano, tayo ay tinawag ng Diyos para magmahal sa kapwa. Ipakita kung paano ba tayo minamahal ng Diyos. Ngayon po meron tayong 3 bagay at 3 examples ng mga tao at mga katuraan sa Bible kung paano ang pag-ibig talaga ay napaka-costly. And kailangan kapulutan natin ang aral itong mga lessons na to, itong 3 lessons na to, kasi dito natin makikita yung importance ng pamumuhay na sinasabi mong Kristiyano ka talaga. Kung talagang sinasabi mong Kristiyano ka, pinapamuhay mo yung turo ni Christ. Amen? Hindi pwedeng sasabihin mo na sumusunod ka kay Christ, pero hindi mo naman sinusunod yung sinasabi niya.
kailangan kapupulutan mo to ng aral. Ready na ba kayo dito? Amen? First and foremost, a life of costly love ay nagtataglay ng mapagpatawad na pag-ibig, or tinatawag na costly love forgives. Again, costly love forgives. Napakarami pong time na makikita natin sa Bible, iba't ibang stories, iba't ibang mga tao, but there is this always a theme po ng forgiveness or pagpapatawad sa kapwa. Alam nyo, kung tao lang talaga yung sumulat ng Bible, and sometimes nare-realize ko, sabi ko, kung tao lang din talaga to, parang wag na magpatawad kasi hindi naman nila deserve mapatawad. Pero a lot of times, yung mga tao pang hindi nila deserve mapatawad dahil sa hindi magaganda nilang ginawa sa kapwa nila, even to their close relatives, yun pa yung pinapatawad nila. And I'm wondering, sabi ko, bakit kaya ganito yung klase ng pag-ibig na pinapakita ng Bible? Iba, dun sa kagustuhan ko. Kasi at times ako rin, personally, pag mayroong mga taong sumakit sa akin, may mga taong talagang hindi naging maganda yung relationship ko sa kanila, talagang nilalayuan ko and hindi ko gustong patawarin. But when I've learned na si Jesus at yung turo niya at marami pang stories sa Bible, nagpapakita ng forgiveness, kailangan kong bigyang pansin. Lalo na kung hindi lang ito basta isang story lang, kundi napakarami. At ang isa po dun sa story na yon, makikita natin sa Book of Genesis, walang iba po kundi ang story ni Joseph. Si Joseph, alam ko medyo familiar ang bawat isa sa atin dito, or perhaps yung iba hindi, pero siya po yung pang-11 sa mga magkakapatid. Meron pong 12 na anak si Jacob sa Bible. Si Joseph ang pang-11. Si Jacob po ay may mga naging asawa. Siyempre, dahil sa nung una pong panahon, pwede yung mga marami kang maging asawa, nadaya po kasi siya noon ng father-in-law niya. Kailangan yung kapatid ng taong gusto niya mapakasal, yun muna yung mapangasawa niya bago talaga yung talagang babaeng mahal niya. So in short, bago si Joseph nag-exist, nagkaroon na ng anak yung tatay niya dun sa ibang babae. Now, sa lahat ng anak ni Jacob, si Joseph po yung pinaka-favorite niya. No? And alam ko ganun din sa family natin, di ba? Pag favorite yung isang anak, anong ginagawa ng magulang? Binibigay lahat ng gusto, nai-spoil siya, di ba? And alam niyo si Joseph, hindi siya pinapagsama dun sa mga kapatid niya para mag-alaga ng mga sheep. Ano? Ang ginagawa, pinapatuloy lang dun sa bahay, petiks lang. Tapos, tinahian pa ni Jacob ng cloak na maraming kulay. Etong si Joseph. And syempre, kapag merong favoritism sa bahay, alam na natin na papasok dyan yung jealousy. No, nagsiselos ngayon yung 10 magkakapatid dito kay Joseph. And you know what? Sa madaling salita, nagbalak po sila naggawa ng hindi maganda si Joseph. One time, sinama nila si Joseph, tapos sa malayong lugar, tinulak-tulak nila hanggang sa matapon siya dun o mahulog siya dun sa balon. And nung nahulog siya sa balon, nag-uusap-usap sila, anong gagawin natin sa kapatid nating si Joseph? Biglang merong dumaan na mga businessmen nung unang panahon, tinawag po silang mga Midianites, and sila po, bumibili sila ng mga tao, ng mga slaves, para ibenta rin sa Egypt. So ang ginawa ng mga magkakapatid na to, nakuha nila yung idea na yon, sige yung kapatid natin, ibenta natin. So imagine niyo no, yung kapatid mo, ibebenta mo. Ito take note kapatid mo, ibebenta mo. Bibigyan mo ng halaga yung buhay niya. And from being a normal person,
na hindi ka pag-aari ng iba, magiging pag-aari ka. And thousands of years ago, ang pagiging slave po, wala kang sarili mong freedom. Ibig sabihin kung isa kang slave, ang masusunod, hindi ang sarili mo, kundi sino? Yung magiging master mo. Wala kang freedom. So, imagine niyo from being a favorite son ng tatay niya, ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph, binenta siya na maging alipin. And pag alipin ka po, nung unang panahon, kahit sa mga history books natin, malalaman niyo po na ang mga alipin, hindi sila nagtsetsenelas. Sino sa inyo nakapaglakad na sa labas, mainit, tirik ang araw, tapos nakapaa ka lang? Meron ba? May nag-try na? Mainit ba sa paa? And for sure, mas mainit yon lalo na kung dadaan siya ng desert. And ang pupuntahan nila ay Egypt. So, in short, lapnos yung paa ni Joseph. Wala naman siyang masamang ginagawa sa mga kapatid niya, pero ginawan siya ng hindi maganda. Masasabi natin, si Joseph, lahat ng reason na pwedeng sabihin na talagang itanim niya yung sama ng loob sa puso niya, talagang magiging valid din, no? Pero alam niyo po, dumating yung time sa lugar ng Egypt na may nanaginip po yung Pharaoh nila. Ang Pharaoh po, siya yung parang hari, And nanaginip yung hari ng isang panaginip na hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Tapos pinatawag niya lahat ng wise men, lahat ng mga magikero, lahat ng mga taong maraming alam para i-interpret yung dream niya. Kaya lang hindi siya naniniwala sa lahat ng mga sinasabi nila. And another extra biblical source po, yung Book of Jasher, ang nagsabi na kung saan si Joseph po, kaya pinaniwalaan yung interpretation niya dahil ang Pharaoh po nung unang panahon ay nasa ika-71st na step o 73rd na step. Kasi ang Pharaoh maraming alam na language. Okay? And para kang makipag-eye to eye na harap sa harap na kausap mo ang Pharaoh, kailangan at least meron kang 36 languages na alam. So, naniwala yung Pharaoh nung si Joseph humarap sa kanya from being a slave, tapos nakapagsalita siya ng 36 languages. Now, sabi niya, sige, hindi ito normal, ikaw ngayon yung ina-appoint ko na maging second in command, Pharaoh lang yung great sa'yo sa buong Egypt. No? Parang ganito ngayon nangyari. Dati noon, tinatakwil ka ng pamilya mo, ng mga kapatid mo. Bullied ka sa family mo rin, black sheep ka ng family mo. Tapos nung nag-ibang bansa ka, gumanda yung buhay mo, pagbalik mo, sino na sila sa akin ngayon? Parang ganun, May package siya kung dala, wala kayo dito. Parang ganun na yung naiisip natin, di ba? Kung halimbawang gusto talaga natin o meron talaga tayong grudge sa mga taong nakasakit sa atin. Pero may isang na-realize si Joseph na importanteng bagay na kapupulutan natin ng aral. Ano po yun? Next slide. Holding onto unforgiveness does not make people who hurt you suffer. Yung mga tao na nakasakit sa'yo, na ang hirap mong patawarin, hindi nun nagagawa na mag-suffer yung mga taong nakasakit sa'yo. Kapag meron tayong unforgiveness sa puso natin, anong nafe-feel natin? Mabigat ang puso natin. And yung nafe-feel natin madalas, wala tayong peace. Ang nagsasuffer, hindi sila. Sino po? Tayo. And that is the reality. Kung kaya, imagine niyo, nung nagkaroon ng malaking famine sa buong mundo,
ang buong mundo po nabalitaan na merong pagkain sa Egypt kasi nakapag-prepare sila. And yung mga kapatid niya, nagsabi na tara pumunta tayong Egypt. Bumili tayo doon ng pagkain. At hindi nakilala ng mga kapatid niya si Joseph. At tignan niyo po nangyari nung nakaharap niya. Next slide please. Genesis chapter 45 verse 4 to 5. Pwede ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Tapos sinabi ni Joseph sa kanila, tara dito. Lumapit. Sige. Ako, ang kapatid niyong si Joseph, yung binenta nyo sa Egypt. Huwag na kayong mag-alala, huwag nyo nang dinala ako dito ng Diyos para iligtas ang maraming tao. Tignan nyo, no? It can be something na ginawa sa iyo ng isang tao matagal na panahon na. Tapos, pwedeng ibalik mo anytime eh. Lalo na kung ikaw yung in power. Alam niyo po, meron kaming nakasharean na isang senior citizen na and recently, namatay yung husband niya. Alam niyo, sabi niya, noon meron akong kapitbahay, hindi ko talaga siya pinapatawad. Matagal na po akong Kristiyano, pastor, sabi niya sa akin. Tapos, sabi niya, kaya lang, every time na nakikita ko yung kapitbahay ko na yun, di ko siya pinapansin. Matagal na panahon, pastor. Masama kasi yung loob ko sa kanya. Pero, nagulat siya, nung nagkaroon ng pag-atake dun sa asawa niya, natake sa puso, ang unang tumawag ng ambulansya at ng tulong, yung kinakasamaan niya ng loob. Yun pa yung tumulong sa kanya. Sabi niya, pastor, pagtapos nun, biglang nabuksan talaga yung mata ko. Sabi ko, bakit ganun? Ako yung Kristiyano, ako yung dapat nagpapatawad, tapos siya pa yung gumawa ng mabuting bagay sa buhay ko. Bakit hindi ko siya patawarin? Bakit hindi kami mag-reconcile? Lagi na lang mabigat yung puso ko pag nakikita ko siya, ba't hindi ko kaya palayain ang sarili ko? And sometimes, pwedeng yun yung ginagawa rin natin sa sarili natin. Hindi po natin pinapahirapan yung mga taong nakasakit sa atin. Ang pinapahirapan natin ay mga sarili natin. Maybe it's time to let go. Maybe it's time to forgive. Sabihin mo sa katabi mo, mahirap, pero kailangan. Some of us, pwedeng nire-rehearse mo pa sa isip mo, no? Yung mga nangyari kung paano ka sinaktan ng isang tao, iniwan, binugbog, ginawa ng di maganda, binetray, pwedeng iniisip-isip mo pa, no? Yung bagay na yon. Or sometimes yung iba rin sa atin, naghihintay na mauna munang magsabi o lumapit yung nakasakit sa atin, magsabi sila ng sorry bago tayo yung lumapit sa kanila. Alam niyo po, meron din kami nakausap na senior na rin, sabi niya, alam niyo pastor, talagang ang sama-sama ng loob ko doon sa kabit ng asawa ko, sabi niya ganun. Kasi nag-enjoy sila nung namatay yung asawa ko, yung kabit na yon, meron palang kakilala sa SSS. Sila yung tumatanggap ng 18,000 na pension ng asawa ko. Ako, wala akong natatanggap. Samantalang ako yung binetray. Di ba masakit? And sometimes tayo, naisip natin, pastor, mahirap talaga yun. Ang hirap magpatawad. And nasabi niya rin yun. Sabi niya nga, pastor, ba't ako magpapatawad? Ang hirap niyang gawin. Hindi ko siya papatawarin. Then binasahan ko siya ng ilang verses in the Bible. One of the verses na pinakita ko po sa kanila, pwede ba natin pakita rin? Ang Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Tignan niyo po yung sinabi dito, no? Sabay-sabay nating basahin. Kaya niyo bang basahin? Medyo malaki ba o maliit? Okay? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go.
Sapagkat kung pinapatawad nyo ang mga nakasakit sa inyo, patatawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng Ama ang inyong mga kasalanan. So, one of the requirements para maranasan pala natin ang kalangitan, para makapasok tayo sa langit, ay ano? Magpatawad sa kapwa. Ang hirap, di ba? Pero kailangan. May mga ganun talagang bagay na kailangan tayong gawin. Mahirap, pero kailangang gawin. Balik tayo dun sa story. Later on, makikita natin na si Joseph mismo, kinonfront niya yung mga kapatid niya. Siya mismo yung nag-initiate, no? Para magkaroon ng closure sa isang bagay na matagal nang nagpapatuloy. Pwedeng merong mga hurts and something that holds us back para hindi maging all out sa pagpapagamit kay Lord, para hindi ka maging malaya sa buhay mo. Pwedeng may mga nag-hold back sa atin, katulad ng unforgiveness. Pero alam niyo ba, ang closure, next slide, hindi siya conversation, pero isa siyang decision. Again, closure is a decision. Kailangan mag-decide ka. Tatapusin mo ba ang isang bagay na yon o hindi? Kasi si Joseph, siya po ay nag-decide. Tignan niyo yung sabi niya ngayon, Genesis 50 verse 20, Oo, masama nga ang ginawa nyo sa akin. Pero binaligtad yun ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga bagay palang ginawa na di maganda sa atin, pwedeng magkaroon ng reversal. 180 degrees. At anong sabi? At ginawang mabuti. Minsan nakala natin, pag merong ginawa sa atin na hindi maganda, parang ikakasama natin lalo. Pero sometimes, God allows it in our lives at kaya niyang dalhin ka doon sa lugar na inaakala mong pangit, inaakala mong hindi maganda. Pero doon ka niya dadalhin kasi sa totoo lang, ang mangyayari, ipopromote ka niya. Kung inaakala natin minsan na ang mga tao kaya tayong apak-apakan, kayang sirain yung buhay natin, nagkakamali sila. Walang magagawa ang kapwa natin kahit maisip mo na, ay, ganito na lang kalagayan ko. Kasi anytime, pwede kang iangat ng Diyos. Anytime, pwedeng kahit gaano ka kalugmok sa kalagayan mo, sa situation mo, kaya kang iangat ng Diyos. And ganun yung nangyari sa buhay ni Joseph. Inangat siya ni Lord. And nakita rin ni Lord, si Joseph, he is not someone na all throughout his life, dala-dala niya yung unforgiveness sa buhay niya. Alam niyo yung passage na to na pinatawad niya yung mga kapatid niya, it's not just once, twice. Chapter 45 and chapter 50 sa book of Genesis. So just imagine, alam ni Lord yung kalagayan ng puso ni Joseph. Pero, dahil si Joseph, kahit mahirap, he chooses to forgive, binless siya ng Diyos. Sometimes, what holds back the blessing of God sa buhay natin ay actually unforgiveness. Alam nyo, si Joseph, next slide, ay nagpatawad hindi dahil sa deserve ng mga kapatid niya na mapatawad. Wala namang ginawa sa kanyang mabuti yung kapatid niya nung nagkita sila.
Wala na siyang ibang kailangan. Bakit? Nasa kanya yung power, authority, wealth. Ano pa yung mako-contribute ng mga kapatid niya para sa kanya? Wala na. Kundi anong nangyari? Nakita kasi ni Joseph na ibablock ng unforgiveness yung blessings ng Diyos sa buhay niya. Kung kayo po ay mamimili ng mga tao na halimbawa pagdidistributan ng mga ayuda, pipili ba kayo ng mga taong merong sama ng loob sa kapwa nila? Kasi kung ako po ganon, pipiliin ko yung mga taong tutulong sa kapwa, yung mga walang sama ng loob. Bakit? Kasi sila yung mga tao na kung saan kahit nakaaway nila 10 years ago, 20 years ago, tutulungan pa rin nila basta nangangailangan. Amen? Imagine niyo kung isama natin yung feelings natin sa work natin, ang hirap magtrabaho. Imagine mo kung yung mga sama ng loob mo, sinama mo sa work mo, hindi magiging 100% yung ibibigay mo. But look at what Joseph did. Buong mundo nagkaroon ng famine at pwede pong thousands na mga kababayan niya na iniwan niya or na mga kapatid niya kasi binenta siya, mga kapatid niya, mga pati anak ng mga kapatid niya, mamamatay lahat sa gutom. Kung nangibabaw yung sama ng loob, yung unforgiveness. God wants us not to be a curse sa mga tao, kundi maging channel of God's blessings. Na pag nakita nila tayo, wow, kakaiba to, hindi ko kayang gawin yung ginagawa nito. Si God talaga nasa buhay niya. Amen? Amen? Story of Joseph. Ang gandang balik-balikan talaga ng story ni Joseph. Kaya gusto ko kayong tanungin, sino yung mga taong kailangan patawarin mo ngayon? May mga tao ba na nakasakit sa buhay mo na kailangan mo ng closure? Forgiveness is between you and God. Amen? Amen? Parang ayaw niyo magpatawad Ito po yung unforgiveness, pwedeng humadlang sa atin para talagang ma-receive natin yung blessings ng Diyos. And hindi pwedeng makapasok sa langit ang taong may unforgiveness kasi hindi siya papatawarin. The same measure na meron ka sa kapwa mo, yun actually yung gagamitin sa iyo Imagine niyo, buong buhay natin, nabigay ba natin talaga or nasunod ba natin ang Diyos? Sometimes, nakakalimutan nating pasalamatan siya sa mga bagay-bagay. O kaya may time din naman, di ba, nakakalimot tayo sa Diyos. Try mo yun sa girlfriend mo, sa nanay mo. Ano mangyayari? Yari ka. Raratrating ka ng nanay mo sa bahay pag hindi ka nag-text kung nasaan ka. Di ba? Galit ang tatay mo sa'yo for sure. Kapag sinuway mo siya. So imagine, if we neglect Jesus plenty of times. Pero, sabi niya, pinapatawad kita. How much more kung maraming beses tayo nagkakasala kay God, pinapatawad niya tayo, tapos yung kapitbahay mo, kaibigan mo, relatives mo, isang beses lang na nagkasala sa'yo, ayaw mong patawarin.
You see? That is why, sabi ni Lord, sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, pwede ba natin pakita ulit yon, yung verse? Tingnan nyo, sabi ulit, sapagkat kung pinapatawad nyo ang mga nagkakasala sa inyo, ano daw? Patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. At ano daw? Ngunit, kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Mahirap, pero kailangan. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Number 2, na kailangan kakitaan pala sa mga Christians, hindi lang basta ano yung una, forgiveness, no? Kailangan din pakita natin that we care. Because costly love cares. Alam niyo po, merong isang napaka-interesting na story sa Bible na kung saan merong isang hari na nagngangalang King David. At itong hari na ito, nasa kanya lahat ng power, authority sa buong bansa. Nasa kanya yung wealth, nasa kanya yung decisions na kung saan, pwede namang may mga tao na nakasakit sa kanya, lolo ng mga ibang tao, connected dun sa isang taong nakasakit sa kanya, pwedeng hindi niya nabigyang pansin. Just like, itong nagngangalang tao na ito na si Mephibosheth. Pakita natin. Ayan, si David and Mephibosheth. Alam niyo po, si Mephibosheth, siya po ay isang cripple na tao. Ibig sabihin ng cripple, hindi nakakalakad. 2 paa. Hindi ko alam kung putol ba paa niya o maliit lang masyado, manipis na parang hindi niya kayang matapak. Pero ang isang cripple nung unang panahon, walang kwenta. No? Imagine, thousands of years ago, hindi pa po nag-exist noon ang wheelchair. Okay? Wala pa pong elevator noon. Hindi pa po patag ang mga lupa, katulad ngayon. Anong use ng isang tao na cripple? Wala. Wala siyang gamit sa society. Hindi niya rin kaya na magputol ng puno. Hindi niya kayang pumitas ng mga prutas. Anong trabahong kaya niyang gawin? Wala. It is a man who couldn't fight, who couldn't work, walang pwedeng ibigay sa table. And yet, alam niyo po, si David, hinanap-hanap niya si Mephibosheth. Si Mephibosheth lang naman po, mga kapatid, ay apo ng dating hari na si King Saul. Si King Saul po, sa Bible, kung hindi niyo siya kilala, gusto niyang patayin si David so many times. Biruin mo, bibigyan mo ba ng pabor yung tao na yung lolo niya gusto kang patayin marami ng beses? Pwede mong maisip, Pastor, baka gawin din niya sa akin yung gustong gawin ng lolo niya. But look at this. Si Mephibosheth po, nakita ni David sa lugar ng Lodebar. Ang Lodebar po, ibig sabihin nito, a place of shame, rejection, and insignificance. Ano yung shame? Nakakahiya. Rejection. Hindi siya tanggap ng mga tao. Insignificant, wala siyang saysay. Hindi siya importante. Have you ever felt na hindi tayo importante? Have you ever felt na rejected ka? Sa circle ng friends mo, ikaw yung laging inaasar, ikaw lagi yung tinutuya nila, or parang wala kang
Wala namang significant kang bagay na mabibring sa table. Hindi katulad ng mga kapatid mo, no? Ng mga pinsan mo. Pero alam nyo, si David, kakaiba, hindi niya po nakita si Mephibosheth, next slide, na worthless. Kundi nakita niya si Mephibosheth na wanted. Hindi wanted na poster na kailangang hulihin ha. Wanted, ibig sabihin, kagusto-gusto. Walang significant na kayang gawin si Mephibosheth. Pero, pinakitaan siya ni David ng pagmamahal, ng care. Tignan nyo ang sabi sa 2 Samuel chapter 9, verse 7. Sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot, alang-alang sa tatay mong si Jonathan, magiging mabait ako sa iyo. Bibigay ko sa iyo lahat ng lupain ng lolo mong si Saul, at lagi kang kakain, kasama ko. He will have a seat in the king's table." Si David, he went out of his way para makita si Mephibosheth at ibalik sa kanya kung ano yung dapat na nasa kanya. Wala siyang halaga sa paningin ng mga tao sa paligid, pero binigyan siya ng halaga ni David. And actually, dito natin makikita, bakit ba ito nasulat sa Bible? Pwedeng hindi, di ba? Pwedeng wag na lang. But actually, dito natin makikita yung parallel ng story sa ginawa rin ni Jesus sa bawat isa sa atin. Next slide, please. Jesus did the same for us. Ginawa rin ni Jesus yung mga bagay na to para sa atin. Ano yun? Nung tayo ay basag at wasak, broken-hearted ka, feeling mo parang wala ng future para sa'yo, wala ng chance para mapatawad, wala ng chance para mabigyan ng second chance. Walang ganun, ano? Parang tingin mo, kailangan mo na magdusa. Still, pinursu pa rin tayo ng Diyos. Still, minahal ka pa rin ng Diyos. Wala tayong naibigay o naipakita sa Diyos na karapat-dapat na bagay kung bakit niya tayo mahalin, pero minahal niya pa rin tayo. Ganon magmahal ang Diyos sa atin. And ano pa, nung wala tayong maibigay, He welcomed us. Kaya sa atin sa church, di ba? Kahit ang isang tao, walang-wala talaga siya, hindi makapagbigay kahit sa tithes and offerings, pinapa-attend pa rin natin. Dahil bakit? The Lord did that as well. Wala naman tayong maibigay para sa Kanya eh. But still, He gave His life for us. Wini-welcome niya tayo, sige, pumasok ka, sige, halika dito. Nung akala rin natin na pwedeng parang feeling mo, no, ang layo-layo mo na kay Lord. Feeling mo parang, hindi na tulad ng dati yung relationship mo kay Lord. Alam niyo po, He brought us back. Siya mismo yung laging humahatak sa atin para bumalik. Maybe you are someone na matagal nang nawala. Matagal nang di naka-attend. Matagal na meron kang nag-relationship kay Lord dati pero something happened in between sa buhay mo. Tapos you're trying to get back kay Lord at binalik ka niya. That is what Jesus did sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganito niya tayo kamahal. Costly. Hindi po biro yung binayaran niya para sa atin, para ipakita na mahal tayo. Buhay niya po ang naging kapalit
para ipakita sa atin na mahal tayo ng Diyos. Buhay niya. Kaya yung sign ng cross was actually a sign of sacrifice para sa bawat isa sa atin. Next slide. What does it mean ngayon to live a life of costly love? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Care for people who cannot return the favor. Magbigay ka ng attention sa mga taong hindi kayang ibalik yung favor na yun. Bakit ka nakikipag-close kay chairman? Dahil ba yun sa para madaling lapitan? No? Bakit ka nakikipag-close dun sa boss mo? Para madaling suhulan ba? Para madaling anuhan? No? Magpalusot? Ganun ba? What if yung mga tao ay wala naman silang kayang i-bring sa table para sa'yo? Will you still care? O wala kang pakialam? Hindi lang natin nare-realize, na-enjoy ho natin sa panahon na to, yung fruits ng mga ginawa ng mga tao nung una pang panahon bago tayo mabuhay, na act of costly love. Alam niyo ba na ang nagtayo ng mga hospitals, unang nagtayo ng mga hospital sa buong mundo, ay mga Christians? Alam niyo ba yon? Christians. Magbubuhat ng mga pasyente kahit ang bigat-bigat, mag-aalaga kahit napupuyat, babantayan kahit pagod na pagod. Bakit? It's an act of costly love. And may time, di ba, yung mga pasyente pa, pasensya na kayo, sir. Wala po kaming maibabayad. Look at what we have now. Look at the things na meron tayo ngayon. Bakit may hospitals? It is because of Christians na nagpakita ng costly love. Kaya tignan niyo yung mga ambulance, kahit din sa hospitals, anong sign makikita nyo? Cross. Pwede naman heart. Pwedeng square. Pwedeng triangle para Illuminati, sabi nila. Pero bakit cross? Nagpapakita ng sacrifice ni Christ para sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi na lang natin nare-realize yung impact ng Christianity, it's more than that. Alam niyo ba, ang education before para lang sa mga mayayaman, para lang sa mga taong merong pinag-aralan. Ang education before, para sa mga taong capable. Pero sino nga ba nagtayo ng mga famous na mga top ngayon ng mga university sa mundo? Ang Harvard University, tsaka Oxford, was established by Jewish Christians. Alam niyo ba yon? Christians din mismo ang unang nagtayo. Unti-unti nagkaroon ng transformation dahil nung una, ang pwede lang makapag-aral, mga lalaki. Sino sa inyo nakapagbasa na ng Noli Me Tangere? El Filibusterismo. Nabasa niyo na yun? Di ba? Ang nakakapag-aral nung unang panahon ay mga lalaki lang. Pero later on, na-develop ang mga established na mga schools, Christian schools, ay nag-welcome na rin ng mga babae. At kahit mga wala naman silang kaya sa buhay, pinapapasok. Kaya rin nagkaroon ng salitang scholarship. Sino dito mga scholar? No? Tingnan nyo, no? Iba yung nagawa ng Christianity sa mundo throughout the years. Christianity rin po ang lumaban against slavery.
Against slavery, Christianity rin. Atheists ba? Galing ba sa mga ibang religion? Hindi, Christianity lang. Makikita natin sa Bible, isang may-ari ng slave, si Philemon. Sinabihan ni Paul, ituring mo yung slave mo na kapatid. Hindi pag-aari, hindi taong mas mababa sa'yo, hindi taong walang kwenta, kundi kapatid. Equal sa'yo. Kaya na-abolish ang slavery, all because merong mga Christians na willing mag-sacrifice, willing magpakita ng costly love. Ngayon, kung galit ka sa Christianity, tanggalin mo lahat yon, lahat ng contribution ng Christianity sa mundo, do you think, anong mundo yung gagalawan natin ngayon? At baka hindi ka familiar, akala mo siguro ang science, ang foundation niya ay mga atheists, mga di naniniwala kay Lord. Pero alam niyo ba na ang founders ng science was actually Christians. They want to find an answer to the questions na meron tayo. Si Galileo Galilei ay isang Christian. Si Isaac Newton ay isang Christian. Si Robert Boyle ay isang Christian. Si Andre Marie Voltaire ba yun? Hindi. Teka. Si Anton van Leeuwenhoek. Kilala niyo yun? Hindi niyo kilala? Nakalimutan na. Ay, isang Christian din. Si Johannes Kepler, isang Christian. Si Francis Bacon, mahilig sa bacon. Isang Christian. Kung natatandaan niyo yung mga napag-aralan niyo nung high school or college. Si Carl Friedrich Gauss ay isang Christian. Si Nicholas Copernicus ay isang Christian. 33 scientists were Christians. Early scientists. Ang foundation ng science ay hindi po atheism, kundi Christianity. Just imagine may mga taong willing to sacrifice their time, their effort, para sa iba. Mahirap mag-aral, tama? Pero kung mag-aaral ka para sa next generation, it's a sacrifice as well. Tara mo, bakit kasi sinasabihan ng nanay mong, anak, mag-aral ka para sa future mo? You're sacrificing something para saan? Para sa pamilya mo, para sa future. Ang pag-aaral, wag niyo ituring yan na parang, parang trabaho lang o kailangan gawin kasi sabi ng nanay mo. It is actually a part of loving. Bakit? You want to learn something new para sa ganon yung next generation, matutunan nila, madala nila yung natutunan mo at ma-apply nila. Kaya tignan nyo, na-develop ang technology at ngayon, na-enjoy natin ang lahat ng to. Dahil merong mga taong nag-care. Again, ano yung number 1? Costly love forgives. Number 2, costly love cares. Number 3, costly love invites. Kailangan nag-iimbita ka ng mga tao kay Lord. Kailangan, hindi basta, mahal mo yung mga tao pero wala kang pakialam sa kanila. Lalo na sa future nila. Alam niyo po, in the Bible, merong parable si Jesus about the parable of the great banquet. And inahalin tulad nitong parable na ito, ang mga tao na kung saan ini-invite ni Lord na pumasok o magkaroon ng relationship sa Kanya.
Pero yung mga taong to, na in-invite niya nung una, nag-deny, ang dami nilang excuses. Kaya ang sabi niya ng verse 23 sa Luke chapter 14, kaya sumagot ang may-ari, sabi niya dun sa servant niya, pumunta ka sa mga kalye at lansangan at pilitin mong pumunta dito ang mga tao para mapuno ang bahay ko. Yung mga una niya kasing in-invite, ayaw pumunta. Ayaw pumunta. Ang daming excuse. Pwedeng ganun din sa pag-i-invite natin. Ang daming excuse. Tignan niyo yung excuse number 1 dyan sa parable na yan. Sabi ko, bibili ko lang po ng lupa eh. Busy ako. Nakarinig na ba kayo nun? Nag-invite ka, tapos sasabihin nila, busy sila. Hindi mo alam kung talaga bang busy o busy-busyhan lang din. Nung nakabili ba siya ng lupa, hindi niya ba inalam muna yung papeles, di ba? Ganyan. Bakit busy siya? Samantalang itong banquet na to, saglit lang naman, tapos yan, all your life nasa iyo naman. Excuse number 2, anong sabi nung isa? Just got married. Hindi po ako makakapunta, kakakasal ko lang eh. Ano pa? Excuse number 3. I'm working, nagtatrabaho po ako. Wala akong oras dyan. Alam niyo po, all our life, meron tayo laging magiging excuse. Nakakalungkot po kasi the invitation was given, but they rejected it with their unreasonable excuses. Tingnan nyo, may isang kabataan nagsabi, Pastor, hindi po ako makakapag-commit kay Lord sa panahon na to. Busy po kasi ako ngayon sa pag-aaral. Si-senior high na po kasi ako. Siguro po, pag sa senior high na, nag-senior high na, Pastor, pasensya na po. Ang dami po naming projects eh. May mga assignment po kami kailangang gawin. Siguro po kapag nag-college na lang po ako, at least siguro po maluwag-luwag na yung schedule. Nung nag-college na, Pastor, pasensya na, gumagawa po kasi kami ng thesis. Hindi po ako makakapunta kasi busy po yung group namin eh. Mahirap po kasi gawin yun. Siguro po pagka-graduate ko na lang, at least po may pera na rin ako kasi may trabaho. Naka-graduate, nagkaroon ng trabaho, anong excuse? Pastor, pasensya na po, pagod na kasi ako sa trabaho ko eh. Hindi na ako makakapunta ng church, hindi na ako makaka-join sa Connect Group. Tsaka nag-OT pa ako nung nakaraan. Siguro po sa next na lang, pag siguro po meron na rin akong madadala, sabay kami dyan ng girlfriend ko o boyfriend ko. No? Nagkaroon ng girlfriend or tsaka boyfriend. Pastor, pasensya na, may iba kaming lakad eh. Pupunta kami sa ganito, in-invite kami. Tsaka po siguro kapag kasal na kami, tas may anak, para rin buong pamilya namin, madadala namin. Nagkaroon na ng pamilya, may anak. Pastor, pasensya na, kasi bata pa lang yung anak namin eh. Baka mag-ingay sa church. Kailangan bantayan. Paglaki na lang ho siguro ng anak namin. Lumaki na yung anak nila. Pastor, pasensya na kasi hindi ako makakapunta. Yung anak ko, laging layas ng bahay, walang matitira sa bahay. Siguro po kapag medyo tumanda na ako, pag naging senior na ako, anong sasabihin? Pastor, pasensya na. Ang hirap na maglakad eh. Yung tuhod ko nanginginig na po eh. Nasa banig na ng karamdaman. Malapit nang mamatay. Pastor, pasensya ka na ha. Hindi ako makakapag-serve kay Lord kasi hindi dito ako, alam mo namang kalagayan ko. Tapos pag humarap ka kay Lord, anong tingin mo sasabihin niya sa'yo?
Pero nung time na inaya ka, walang drawing inaya ka ng friend mo, punta kayo sa ganitong lugar, go ka kagad. Magli-live ka kagad, di ba? Okay lang sa yung magliba ng klase, hindi umatin ng klase. Lahat ng excuse gagawin mo para lang makapunta dun sa ibang gusto mo. Meanwhile, pagdating kay Lord, na usapan hindi pang panandalian na bagay, kundi eternity, ayaw mo. So just imagine, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya tignan niyo po ang sabi ng master. Next slide. Sabi ng master, forget the ones who made excuses. Kasi patuloy lang silang magbibigay ng excuse. Anong sabi ni Jesus? Tignan nyo. Go into the streets. Bakit? Ano bang meron sa streets? Anong makikita natin sa streets? Mga tao, pwedeng broken, naglalakad-lakad, nag-iisip-isip kasi kaka-break lang. Pwedeng ganun eh. Broken in a sense na yung bahay kasi nila, ang gulo, lumalabas lagi ng bahay. Broken kasi deep inside, maraming mga taong nakasakit sa kanila. Forgotten, hindi pinapansin, the poor and the outcasts. Huwag ho natin isipin na ang church na pinapasukan nyo o ina-attendan nyo na to is a church na puro matutuwid lahat, walang nakakagawa ng kasalanan. Actually, lahat tayo na nandito makasalanan. Lahat tayo imperfect. Lahat tayo nasugatan ng mga tao na nakapaligid sa atin. Pero we are all here kasi nagpapaayos tayo ng buhay sa Diyos. Nagpapagaling tayo ng mga sugat natin sa tanging nakakapagpagaling lang ng hindi ng physical na sugat, kundi kahit ng sugat sa kaluluwa natin. Mga bagay na hindi natin basta mapapagaling ng ilang panahon lang, kayang pagalingin ng Diyos. Kaya kung meron kang isang bagay na parang ang hirap na makalimutan, ang hirap maka-move forward, let me tell you, Jesus heals. Kaya kang pagalingin ni Lord. Kaya kang baguhin ng Diyos. And bakit natin kailangan to gawin? Huwag kasi tayong kumuha ng moment na parang, Pastor, tsaka na po ako mag-i-invite ng mga tao kay Jesus kapag siguro nasa proper time, or nasa right moment. Pero paano mo ba malalaman? Stop waiting for the right moment. Kasi yung moment lagi ngayon. Hanggang may chance ka, magdala ka ng mga tao kay Lord. Bakit? Kailangan nilang malaman ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Dahil anytime, pwede tayong humarap kay Lord. Alam niyo ba yon? At maraming mga tao, pwede meron silang unforgiveness sa puso nila. Malinaw ang Bible, kita natin, hindi patatawarin ang hindi nagpapatawad. Amen? Kung hindi papatawarin ang hindi nagpapatawad, hindi nila makakasama ang Diyos. Sa Diyos, may joy, may peace, may love. Anong kabaliktaran ng joy? Kalungkutan. Anong kabaliktaran ng peace? Kaguluhan. Anong kabaliktaran ng love? Hate. What's that place na puno ng ganong bagay? It is hell. And let me tell you, it is a place na ayaw natin makapunta. Ayaw natin ma-experience. But people around us may experience that. Kung hindi natin papakita na mahal natin sila, kawawa po sila. And baka in the judgment day, kung kailan haharap tayo lahat kay Lord, pwede niyo sabihin sa akin, Pastor, totoo ba yan? May impyerno ba talaga? May heaven ba talaga? Baka ulap lang yan.
Let me tell you, kung walang impyerno, panalo ang kasamaan. Bakit? Kasi walang ganti sa masamang ginawa dito sa lupa. Ibig sabihin pala, kahit na lang sinong taong saksakin ko, bula lang din naman ako, pag namatay ako, okay lang, panalo ang kasamaan. Pero deep inside, alam mo sa sarili mo yon. Ba't hindi ka gumagawa ng masama? Ba't takot ka? Bakit? Kasi alam mo, dito sa buhay na to, makaligtas ka man, pero alam ng Diyos. At siya ang magja-judge sa'yo. That is why, mayroon tayong mga mahal sa buhay natin, mga tao na nasa paligid natin, lagi nating nakakausap, baka hindi natin ma-invite kay Lord. Hindi natin masabihan na mahal sila ni Lord, tinransform yung buhay natin, kaya rin silang i-transform ni Lord. Baka pagdating ng araw, harapin nila tayo, ako nasa impyerno ngayon dahil sa'yo. Hindi mo man lang shinare si Jesus sa akin. Not even once nahiya ka. Bakit? Bakit ka nahihiya? Mabuti naman yung sinishare mo, hindi naman kasamaan. Bakit may mga taong masasama yung mga ginagawa nila, hindi sila nahihiyang gawin yun? Samantalang tayo mga mabubuti naman, yung gusto natin gawin, nahihiya tayo. Anong dapat ikahiya kung mahal mo ang mga tao? And I'm sure, right now, it's that moment. Hindi na tayo dapat mahiya. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mahiya. Sa parable po na ito, Jesus is telling us something powerful. Hindi lahat i-accept yung invitation. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na sa pag-i-invite. Not everyone will say yes. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na sa pagtatry. Not everyone will listen. Pero hindi ibig sabihin nun, susuko ka na. Kaya wag mong hintayin yung right moment. I-invite mo sila, makilala nila si Lord sa buhay nila kung paano mong nakilala si Lord sa buhay mo. Kung paano kang binago ni Lord, kaya rin nilang baguhin mga kaibigan mo. Kung paano nakaranas ka ng peace, ng joy, ng love, na hindi mo mararanasan sa ibang tao. Let me tell you, God can give it and experience yung bagay na yun sa mga kaibigan mo. Last but not the least, pakita natin, conclusion, love like Jesus loved. Paano nagmahal si Christ sa atin? Pinatawad niya tayo. Nagkikare siya sa atin. At ni-invite niya tayo na lumapit sa Kanya. Why not do the same sa mga taong nakapaligid sa atin? Baliwala po yung sermon na to kung wala tayong gagawin. Why not this week, we challenge you mga kapatid. Hindi kailangan 2, 3, 4, 5 na tao. Kahit isa lang. It can be yung anak mo, kapitbahay mo, a long-time friend mo, o baka yung mga taong hindi mo mapatapatawad sa buhay mo. Why not initiate a conversation? Sabihin mo, pasensya ka na, alam ko matagal na tayong magkaaway, pero nagre-release ako sa'yo ng pagpapatawad. Sana ikaw din. Di ba? Magkaroon ulit ng pagbabati. Yung mga nakausap po namin, sabi nila na talagang nag-release sila ng pagpapatawad. Ngayon daw, kahit daw may pagkain sila sa bahay, nagbibigayan sila, nagbabatian sila. Pag minsan nalulungkot daw yung isa dahil nabalo na siya, walan siya ng asawa. Yung dati niyang masama yung loob niya dun sa isang tao na yun, yun ngayon yung nagiging
kausap niya lagi. At nagtutulungan sila. Just imagine what love can do. Amen? Tayo ay manalangin. Panginoon, we are here not because may nagawa po kaming mabuti o magandang bagay. Pero nandito kami dahil kailangan ka namin sa aming buhay. Kaya Lord, i-transform mo po ang aming mga puso. May we be able to forgive people na nakasakit sa buhay namin. May we be able, Lord, to forgive even ourselves sa mga nangyari na hindi maganda sa aming buhay. Tulungan niyo po na ma-remind ang bawat isa sa amin kung gaano mo kami kamahal. Nararamdaman man namin sa ibang mga tao na hindi kami accepted and we are rejected. Pero maramdaman po ng bawat isa na nasa lugar na ito, sa mga oras na ito, na sila ay accepted. Sila ay loved. At ikaw, Panginoon, ang nagmamahal na yon sa bawat isa sa amin. Kapatid, I don't want you na umalis sa gabing ito o sa hapon na ito, na pag-alis mo, hindi ka magre-release ng forgiveness sa mga taong nakasakit sa iyo. Huwag mo na ipagpamamaya pa or bukas. It's between you and God. Naanyayahan kitang pumikit ngayon at sumunod sa short prayer na ito of releasing forgiveness. Kung nahihirapan ka, sumunod ka lang by faith. Sabihin mo, Lord Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa akin, sa pagpapatawad mo. Marami man ako nagawang kasalanan, pero nandito ka at minamahal mo ako, pinapatawad mo ako. Kaya mula sa oras na ito, nagre-release din po ako ng kapatawaran sa mga tao na nakasakit sa aking kalooban. Anumang pain, anumang sorrow, anumang hate or bitterness na nararamdaman ko sa mga taong ito na nakasakit sa akin, palayain mo po ako. At nagre-release ako ngayon ng kapatawaran sa kanila. Dahil ito ang kalooban mo. Salamat po. Dahil pinatawad mo na rin ako sa aking mga kasalanan. In Jesus' name. Amen and amen. Let me pray for you. Lord, kita niyo po kung naging totoo sila sa panalangin na yan. Batid niyo, Panginoon, ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy pong makalaya kami sa mga gumagapos sa aming mga buhay. Let your power manifest sa aming mga buhay. Na pag nakita na namin yung mga taong nakasakit sa amin, Lord, hindi na mga ibabaw yung galit namin, yung sarili naming emotion, pero ang mangibabaw po sa kabila ng lahat ng ito, yung pag-ibig mo. Makita ka sa buhay namin mula sa araw na to. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila. Huwag niyo pong hayaan na yung marinig nila, lalabas lang sa kabilang tenga at wala silang gagawin. Mula sa araw na to, Lord, may they live a life na malaya, na nagpapatawad, nagki-care sa mga kailangan ng care. At tulungan niyo po rin silang makapag-invite next Sunday. Palakasin niyo po sila
Huwag niyo silang pababayaan. In Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba natin kantahin lang ulit yung kinanta natin kanina?